Ito po, meron tayong 25 kilos na bigas. Salamat. Groceries. Ngayon po ay napili po namin si Kuya Renato po. Ma'am Telma, thank you very much po sa inyo pong pagtitiwala sa Ka-Business Official po. Yung ipinadala niyo pong 4,175 po ay pagkakaloob po namin kay Kuya Renato po. Malaking tulong po ito sa kanya, Ma'am Telma. Ay magbibigay din kami galing sa aming sahod sa YouTube, galing sa Ka-Business Official mismo. Alright? So yun pabutan natin si Kuya Renato, dagdagan natin ng 5,000 pesos yan. 1, 2, 3, 4, 5,000. Ayan, Kuya. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. And maraming salamat sa ating Panginoon Diyos at salamat po ng marami sa inyo sa walang sawang suporta po sa Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family. Iyon, salamat po ng napakarami. So yung mga ka-business, back to normal na tayo. Alright? Alright. Nakahinga na po ng maluwag ang Ka-Business Family. At salamat po sa pakikiramay nyo sa amin sa tuwing may hinaharap kaming mga dumadaan sa mga pagsubok kagaya nung nangyari kay Kuya Bong. Salamat sa mga prayers mga ka-business naming minamahal. So yun, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pagmimisyon at sana ay wala nang maging problema. Alright? Alright. So yun po mga ka-business, pakisamahan nyo po kami, pero syempre bago yun ay ipapakilala ko muna sa inyo ang aking mga kasama. Alright. Siyempre kay Buknoy, nakita nyo na. Good morning mga ka-business. The composer, the driver, the survivor, The survivor of Philippines. the singer. Alright. Siyempre ang nag-iisang Mrs. Ka-Business. Morning po mga ka-business. Yun Ma, pumapayat ka na raw. Pumapayat po ba? Thank you po sa mga nag-pray na pumayat ako. Joke lang. Thank you po mga ka-business. At siyempre andyan si Bong. Hello po. Ito kami po. Good morning. Morning po. Oh. Good morning. Si Boogie Boogie. Good morning po mga ka-business. At ang nag-iisang Bay Papaya. Good morning po mga ka-business. Binabanat lang po. Oh, grabe. So yun po mga ka-business, si Boogie Boogie ay dito muna sumama sa atin. At si Papa Dins naman, ang kasama niya si Intoy at saka si Dexter. Alright? Alright. So yun po mga ka-business, pakisamahan nyo po kami. Ang mission natin ngayon ay maghahatid tayo ng ayuda, bigas at saka groceries. At saka syempre, pasukan na kasi. Po mga ka-business, kaya pupuntahan natin ngayon yung si Renato, yung ating tinutulungan po na merong 9 na anak mga ka-business, at yung kanyang asawa ay namatay nga po dahil sa panganganak doon sa kanilang bunso. At yung mga anak niya ay nangangalakal. Marami na rin kaming ginawang paraan dito mga ka-business, kanya lang po sabi nga sa ngayon ay talagang ganyan yung kanilang sitwasyon at kalagayan dahil sa si Renato bilang tatay ay hindi rin naman magkanday ugaga sa pag-aasikaso ron sa kanilang bunso, kasi baby pa. At sunod-sunod kasi yung mga anak mga ka-business. Oo. So ayun, malaking bagay po sa kanila itong ating ginagawang mga pagpapaabot ng ayuda mga ka-business. Salamat po. Yan ay parang kayo na rin po ang nag-abot sa kanila ng tulong at pagmamahal mga ka-business dahil sa inyong mga panunood. Alright? Alright. So yun yung ating ayuda. Let's go. Ha? Apo. Bira? Bira. Bira tayo mga ka-business. Tayo, bira. I've been alone with you inside. Ay, grabe. Kaya dumidilim Parang biglang dumilim, kumanta lang ako May bagyo.
Bay, magdala ka na tayo ng payong. Oo nga. Tayo, ikaw naman tayo. Okay na. Kaya Kuya Bong. Hindi na. Kasama si Kuya. Oo. Pagbubuhatin mo si ate mo pong ng bigas? Mayari ako. Suntok lang ang puting ko. Di naman, grabe ka naman. Di naman ganun si ate mo. Oo nga. Oo, pipilipitin lang yung liig mo. Parang pinirito. Joke lang. Joke only lang, joke only. Joke only. Ay, grabe si Kuya Bong, oh. Apo. Walang nag-utos dyan, oh. Kita mo, oh, nagpusa, oh. Talaga naman, oh. Iba talaga ang, ano eh, pagka umiibig, eh, no? Ang pag-ibig nga naman, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Yun o. Yung dalawa. Ano ang may pinag-uusapan pa ron, ah? Kinuwala yung battery. Nakalimutan ko yung bala. Share ba natin sa... Ano ba yan? Battery po. Kaya Buknoy, nga pala maraming nag-aalala, nagtatanong sa'yo, kumusta ang iyong kalagayan, kuya? Yes po, mga kabisnes, okay lang po. No problem. Malakas po yan kasi po yan ay nagbabarley. Opo. Yung mga nakakapansin po na pumapayat si Kuya Buknoy, okay lang po yun. Kasi yung barley po talaga ay Papapayak. Opo. Yun, kasi yun din ang iniinom po namin mag-asawa, barley. Pero malakas ka po. Wala ka bang nararamdaman? Wala po. Ha? Okay po, okay. Ano yan? Yung barley ay pang fight ng cancer. Ayun, tara. Si Kebong ay natatagalan ng pagbitbit ng bigas. Ayaw. So yun po sa mga nag-aalala, concern kay Buknoy. So far so good. Nothing to worry po. At nag-usap naman po kami niyan kapag halimbawa meron siyang naramdaman ay agad-agad na magsabi. Ano po, kahit ano pa yan. Ano po mga ka-business. So ito medyo malayo-layo itong lalakarin natin. Kasi doon pa banda sa baba yung kila Renato, mga ka-business naming minamahal. 1,000 kilometers. Bang pagkapagod na palit ha. Huwag masyadong magpasikat kay Clarissa. Bira, batiin mo naman. Hello po. Hello, Ate Clarissa. Hey, hi. Hi. Ay, ganda. Hoy, ang bobola ka talaga eh, no? Ang higit. Bulit. Mga masasamang elemento. Kikiraan po. Kayaan po kami. Ano kayo mo, eh? Nga po pala mga ka-business, makikisuyo kami. Suportahan po natin itong si Taong Gala, no? Taong gala. Ay, yung Yan. chismosang gala daw. Chismosang Gala. Meron daw dun eh. Wala. Chismosang gala. Taong gala. Ang Bisaya ron. Taong kuroy. Wala namang may ganong bang YouTube channel? Wala naman. Meron chismosang gala. Oh, Wala. Meron. Meron din. So ayun po mga ka-business, pakisupport po natin ang Taong Gala. Yan po ay reactor natin, no, ng ka-business official tsaka ng Papa Dean's TV. Alright? Alright, makikiraan po kami. Magandang umaga po sa inyo. Tanghali na pala, sorry. Hello po. Ay, may sounds. Cheers po. Tao po. Tao po! Kuya Renato. Ayun oh. Kabay, mauna kabay. Ganda ha, madulas ha.
So yun na nga mga ka-business, ito po yung bahay nila Kuya Renato. At ito po ay napagawa na natin ng bahay. Nagawa na natin itong bahay. Kaya lang po, dun sa mga bagong mga viewers natin, ang nangyari po kasi mga ka-business, baka itanong nyo ba't ganito itsura, no? Ang nangyari po kasi mga ka-business, yung kanyang gusto yung nasunod, no? Yung disenyo at saka yung mga materialis na binili. Kaya medyo wala sa ayos, ano, mga ka-business. At malaki-laki rin yung ginastos natin dito. Dati kasi ito bulok na. So lahat yan nakikita nyo bago na, kung tutuusin po yan eh. At dito po kasi kapag halimbawa umulan ay siguradong binabaha talaga. Ayun Kuya Renato, kumusta ka na? Okay lang po. Long time no look ah. Oo nga, kuya. Kamusta sa? Okay lang. Kumusta yung mga bata Kuya? Hindi to. Yung dalawa, ano niya sa pinsan niya. Oh. Yung dalawa po. Sino? Si Pango sa Princess. Si Pango at saka Si Princess. si Princess. Kumusta kayo rito? Okay lang. Anong kabuhayan mo? Ganun pa rin. Kalakal. Buti kahit pa paano ay nakakakilos-kilos ka na. Ano naman. Pagka nangangalakal ka Kuya, sino po ang nagbabantay ng baby? Diyan. Panganay? Hindi. Yung ano, yung sinundan ni Pango. Eh kumusta yung ano Kuya? Enrollment na, 'di ba? Malapit ng pasukan. Nakapag-enroll na ba sila? Wala. Walang pumapasok sa kanila ngayon. Bakit? Ayaw nila eh. Ay, nag-aral? Naku, patay tayo diyan. Bakit? Wala akong mga ano, kasi kahit anong pilit ko, teacher na nakiusap, ayaw nila. Teacher na nakisuyo ayaw nila. Di, ang ano ko kasi, ang plano ko kasi, ngayong September, ipauwi ko na lang sila ng probinsya. Saan probinsya Kuya? Sa amin, sa Butuan. Butuan, ang layo ah. Mindanao. Sino po mag-aalaga po doon? Yung mga sahin ko sa kapatid ko, kahit paano, nagsama-sama sila doon. Uy, Kasi pag kawawa. dito kasi, wala, kanya-kanya kami. Di, katulad yan, yung mga babae ko, hindi mo maalaman kung Saan po sila? nandun nga sa ano, pinsan nila. Pinsan? Saan po nakatira yun? Doon sa bila. Dito lang malapit po? Doon sa may ano, yung may tawiran ng bakal doon, tulay. Diba, Ay, yung kaya kambong, ano? yung kambong, yung dito ng banda din. Eh paano yung Kuya? Tapos Medyo ikaw kuya, dito ka lang. Dito lang ako. Kung baga, magtatrabaho ako niya, magpadala niya ako buwan-buwan. bali ilan ang ipapadala mong anak doon Kuya? Ilang piraso? Ay ilang piraso, ilan sila lahat? Kasi yung, parang ano yata, 6. 6. So ang maiiwan po sa inyo ay si... Yung ano lang, si Ian, saka yung... Si, Ano nga po pangalan ng ano, panganay nyo po? Ray and Rian. Rian? Ray and Rian. Ray. So palayaw niya, Ray. Ian. Ian, ayun. Si Ian may iiwan po. Oo. Kasi ayaw niyang umuwi doon. Eh, yung baby po, Yun ang yun ang ipadala ko talaga kasi mahirap mong pantay. tsaka po ito sila. Oh, ito. Bali, tatlo po sa'yo. Sinong may iwan? Si Ian, sino pa po? Silangga. Langga, sino pa po? Si Pugi yata. Pugi. Oh. Sino pa? Tatlo na. Yun Sino lang, pa? yun lang may iwan. Oh. Si Princess kasama din doon, Sama probinsya. ko yun, oo. Kasi mga babae kasi Mm. mahirap yung ano eh. Pagala-gala yung dito eh. Katulad ngayon, ini-enroll ko sila. Ayaw magpakita. Oo. Kasi ano kasi nila, lagi ko daw sila pinagalitan. Eh siyempre, ikaw, isipin mo nga. Kung sumusunod kayo sa utos, sino bang magulang na magalit sa inyo? Siyempre, pinagalitan kayo dahil yung mga ano nyo, hindi nyo ginagawa. Oo. Eh wala. Kinakampihan sila ng mga ano nila, o di sige. Ng mga... Yung side ng asawa ko. Oh, di, sige, doon kayo.
Hindi nyo ba naisip yung mga ginagawa niyo sa inyo noon? Oh, sila rin may kagawan. Ibig pong sabihin, yung sila po ay matagal sa side na asawa niyo po. Hindi, sa side ko. Side ko. Walang maano sila. Yung dalawa lang yata, kung ano, si Princess kasi ano, Pango. Kung ano nila, papiliin sila, kung doon sila sa side ng asawa ko, di doon sila. Pero itong iba, akin to. Kaya, nagtrabaho ako dito, magpadala ako buwan-buwan. Para sa ano nila. Pang budget nila. Eh, kailan niyo po balak? Tapusin ko lang mag-ano ngayong ano, September yata. Sayang naman hindi mo makapag-aral yung mga bata. Eh, wala. Ako gustuhin ko man na paaralin sila. Oo. Kasi wala namang magulang na ayaw paaralin yung ano. Oo, kuya. Eh, kaso lang, kahit anong pakiusap ko, wala talaga, ayaw nila. Mismo na nga teacher nagpunta na kami doon. Oh, teacher na nagpakaawa. Kasi pasado eh. Wala eh, ayaw talaga eh. Yan, ang gagawin ko, bubugbugin ko. Pati po yung pangalan niyo. Oh, ayaw din. Naku, di ba si Ian magandang grado nun? Pasado nga. Ano, yung teacher na ano sa kanya. Iyan, ikaw lang ang makatulong sa papa mo. Mag-aral ka. Eh, pagka halimbawa po, kuya, Biro mo, yung nakaraan pala, oh. Oh. Akala ko pumapasok. Hindi. Oh. Pwede po. Hindi pumapasok. Doon ko nalalaman na ang teacher tumatawag na sa akin. Kuya Renato, ano bang nangyari sa anak mo? Bakit hindi mo pinapasok? Anong hindi pinapasok, ma'am? Ang aga-aga ko nga yan ginigising dito. Hindi raw pumapasok. Doon na ako na nalaman na saan siya napupunta. Kaya sinubaybayan ko siya. Tuwing uwian, lagi siyang huli. Dito siya lumalabas sa kabila. Doon ko na ikaw hindi ka pumapasok eh. anong nakita mo? Anong nahuli mo sa kanya? Yun, sa Ano ginagawa? Nagkakating. Doon sa ibang ano siya nag-ano. Bulakbol. Oo. Naku po, Diyos ko. Biro mo, 2 linggo pala na hindi pumapasok sa school. Samantala, ang aga ko sila ginigising. Hoy, iyan, ginigising na pasok na. Tapusin nyo lang iyan kasi ang teacher na mismo nagsabi sa inyo, pasado kayo. Kahit paano. Anong grade na po ba ni pangalan? Grade 10 na sa ngayon dapat. Grade 10. Eh, pagka halimbawa, kuya, nandun sila sa probinsya, sa Butuan, makakapag-aral naman kaya sila roon. Makapag-aral sila doon kasi nandun yung kapatid ko na sunod sa akin. Saka lapit lang rin ang school doon. Eh yun, wala namang problema yun doon kasi kapatid kong babae. Kaya yun nga, kailangan ko rin maghanap buhay para makapadala rin ang buwan. Oo. Eh, sabi niyo po si Ian maiwan po sa inyo. Oo, maiwan si Ian. Kasi ayaw naman ni Ian talaga, gusto rin niya magtrabaho. Ngayon pa lang ano, gusto na magtrabaho. Sabi ko hindi pa nga pwede dahil minor edad ka pa. Ilang taon na po ba? Ilang taon na po si Ian? 16. Ayun ako. Yan ang Hindi ko pa gusto mag mabigat na problema ngayon na kinaharap nito ni Kuya Renato. Kaya, wala tayong mga ano. Hindi kuya, okay lang. Naiintindihan namin, walang problema. Eh, kumusta naman yung mo, girlfriend mo doon sa abroad? Yun, nagpapadala rin buwan-buwan. Yun ang pang-ano namin. Kahit pa paano, papadala siya. Kailan ang uwi niya? Kailan kayo magpapakasal? March pa yun. Wala pa, babalik pa siya ng isang balik pa. Oh, okay. Eh, shoutout mo naman. Baka nanonood yun. Sawa na, lagi usap. Gabi-gabi. Hindi, syempre iba yung sa vlog. Oo. Batiin mo naman. Huwag na. Para ka rin si Bong. Huwag na. Para no. ni Bong, no? LDR. Apo. Ganyan talaga mga veterano Bong, no? Pero, wagas maganda yung sayo kasi nabanding mo na eh. Yung akin, wala pa eh. Oo. Hindi ka lang. Delikado ah. Peace lang. Ganun lang talaga ang buhay. Ibig sabihin sa iyo po, hindi pa kayo nagbanding. Hindi pa. Kasi magbanding. Bago, pag uwi na, mga 1 taon saka 3 buwan. Bali, 15 months. Pero babalik pa raw siya eh. Sige.
So yun na Kuya Renato, pakisuyo mo na kagwang yung ating pasalubong kay Kuya Renato. Pagdamutan mo na muna Kuya Renato. Ito po, meron tayong 25 kilos na bigas, Salamat. groceries. Pamuno kaya ulan. Sige lang, may ano naman dito, bubong naman dito. Ayun na ang bagyo. Eh, may grocery ka din. Ay, sayang nga yung mga gamit dyan, yung mga papilaan, mga notebook nila. Salamat po sa mga binibigay nyo sa amin ko. Malaking tulong po ito para sa mga anak ko. Lahat na nagsuporta sa pamilya ka business. Maraming salamat po sa inyong lahat. Saka sa mga nanonood po. Sa mga sponsor, maraming salamat. Hindi kayo nagsawa sa amin na nagpaparamdam. Yun, maraming salamat po sa inyo. Walang anuman Kuya, no? At kami ay kaligayahan namin ang kahit papaano makaabot ng tulong, no? Mga kababayan natin, lalo na kagaya ninyo. Alam naman namin yung sitwasyon nyo po. At yun, medyo mabigat yung sitwasyon mo ngayon Kuya Renato. Biruin mo, malalayo sa kanya yung 6 na anak. Gaano kahirap, kasakit yan sa isang magulang. Kanya lang, sabi ko nga po mga ka-business, mahirap din kasing magsalita kung hindi ikaw yung nasa kanyang kalagayan. Dahil siya ang higit na nakakaalam kasi kagaya nun, pinag-aaral, ayaw. Sabi niya nga kanina, ano gagawin ko? Papaluin ko, bubugbugin ko. Kasi ayaw sumunod sa akin. Siguro may iba pang way. Hindi naman siguro kailangang manakit. Diba? Siguro kunting tiyaga pa Kuya. Tibay pa ng dibdib. Oo, ganun talaga. Pero yun nga, bilang mga babae yung anak mo, pagsabihan mo, parang walang narinig, nokses ka talaga. Yun talagang gagawin para malagay sila sa maayos. Ayun, doon sa mga kamag-anak mo na pagdadalhan ng 6 mong anak. Kaya kung sakali ay mapanood nyo po ito, kami man po, no, ang ka-business official, ng aking team ay nagpapasalamat po sa inyo, no, sa gagawin yung pagmamalasakit para sa kapakanan ng mga anak ng Kuya Renato. Salamat po sa inyo. Ayun, bahala ng Panginoon na magbalik sa inyong kabutihan. Ayun, sana lang ay mapabuti sila roon, makapag-aral. Sa ngayon Kuya Renato, ano po yung pinaka maliban dyan sa ganyang sitwasyon ng mga anak mo? Ano yung pinaka inaalala mo ngayon? Patungkol saan? Yung inaano ko, yung maano ko sa mga anak ko, katulad yung 2 babae. Ang pinakaano ko lang, bakit kailangan nilang gawin yung ganon? Na ayaw umuwi dito. Yun nga Kuya Renato, no, pasintabi sa iyo ha, kasi may nag-message sa amin. Oo. At yun nga, nawawala raw si Princess. Wala, nandun sa ano. Yun ang mga ano nila, ganun nga ang mga ano nila. Sino ba nag-message? Nag-message po daw kay Papa Dins. Ah, Ayun po, okay. Ngayon lang? sabi, si Princess daw po ay nawawala. Oo. Pero nandiyan naman po, nakita niyo mismo. So wala tayong dapat alalahanin, hindi natin kailangang ipanawagan. Pag mga ganyang mga banat, ako ang nakakaalam sa mga ano na side ng asawa ko, kung ano ang mga nandun sa ulo nila, sa utak nila. Alam ko yan. Bakit Kuya, anong ibig mo sabihin? Siyempre, yung ano kasi, yung nakaraan, yung bago magbakasyon, yung mga, may usapan kasi kami sa hipag ko na yung mga anak ko, para makagalaw ako, kunin nga sa side nila. Siyempre, pumayag naman ako. O, sige, basta pati itong maliit ha, kasi ayaw ko naman din na kukunin yung mga bata, yung mga malalaki lang. Ano yun? Uutos na lang sila, hindi sila maghihirap. Isamantala, wala nga silang inabot dito na gatas. Ako ang nagkakahirap lahat. Ganun na lang ang gagawin. O, magandang usapan. O, pati yung maliit, kasi may mag-aalaga niyan. Eh, ngayon, dumating na sila rito. Pipiliin lang yung mga ano lang, yung mga babae. O, yung mga
ano, Maliliit. ayaw nila ng lalaki. Anong klase yun? Ihiwalay-hiwalay niyo? Oh. Di, as mang ganda dyan, wala kayo makuha dyan. Ako na lang mag-ano niyan. Kung ano, pilitan ko rin ipasama kasi ayaw din nila. Ngayon, siyempre, inudyo ka ng ano. Sumama yung dalawa. Pero hindi pa naman, alam ko nandiyan pa eh. Kasi gahapon may nag-ano rin, nagsabi rin itong isang kumari ko. Nakita ko si ano doon, nandun yun sa pinsan niya. Doon na nakatira. Hindi ko na sinusundan na kasi napapagod na ako. Pero mo, magsundo ako ng tag alas 12 ng gabi para mahuli ko lang. Doon sa Saranay, nagtatambay si Princess, may nagtitinda ng balot doon. Doon ko sinusundo. Sino nagpapatinda, kuya? Ng balot? Yung ano, taga Matarik daw yun eh. Ibig sabihin nandoon siya sa nagtitinda ng balot. Tropa niya eh. Doon okay. sila nagtatambay. Yeah. Sa bagay, kuya, ano yan eh, pag-usapan nyo na lang siguro na maayos, no? Total, kahit papaano naman ay pamilya mo na rin yan, mga yan. Yun yung ano ko, isa lang ang desisyon ko. Kung gano'n man lang na magkawatak-watak sila, doon na lang sa side ko kasi lahat sila sama-sama. Opo, iginagalang namin yung desisyon mo, kuya. Kaya gagawin ko na lang yung para sa akin, para ma-suportahan ko sila buwan-buwan. Kung anong kailangan nila doon, mabigay ko. Yun ang ano ko sa kanila. Nag-usap din kami ng ano ko, pahiramin mo ako ng gano'n na halaga para ma-dispose ko kung mga anak ko, mapauwi ko. Walang araw din, pag ako na din magkaroon, matulungan din sila. Yun ang plano. Pero kuya, hindi po totoong nawawala si Princess. Kasi papunta nga po kami dito kanina. Ibig sabihin, talagang papunta na kami sa inyo. Ngayon may nag-chat kay Papa Dins. Ngayon lang po na nawawala daw si Princess. Kasi gapon, may ano pa sa akin, gapon may nagsabi pa eh. Nakita ko yung anak mo nandun sa ano. Saan po? Eh, sabi ko, oo nga eh, doon na yun nakatira sa pinsan niya. Kasi hindi na umuwi dito yun eh. Tsaka hindi ko na rin sinusundo kasi napapagod na ako pakasundo eh. Oo na, sundo pa ka ngayon. Tapos nadala mo. Kinabukasan, hahanap naman ng paraan para makatakas na naman ulit. O, samantala, hindi mo naman hinihigpitan. Siguro po tawag nito, hindi na umuwi rito. Yan lang. Pero hindi naman yung nawawala. Alam ko kasi nagulat kami Hindi sabi na na nga umuwi mawawala. dito. Hindi na umuwi, parang naglayas. Gano'n, naglayas si Princess. Ano ba yung napagalitan mo, kuya? Hindi na, ganito kasi yon. Bago kayo umalis, alam niyo na kung ano ang gagawin natin dito sa bahay. Siyempre, bilang babae, bago kayo umalis, atupagin niyo muna yung mga kapatid niyo, pakainin niyo, nakita niyo yung marumi, paliguan niyo. Bakit? Sinabi ko ba sa inyo, huwag kayong lalabas ha, kasi ganito, ganyan. Wala naman akong sinabi. Kahit anong oras kayo lalabas, basta sa tamang oras din, umuwi din kayo. Mali ba yun? Kaso yung gano'n ng mga panalita ko, parang ako ang masama eh. Lagi lang daw sila. Sino ba ang utusan ko? Nagdaramdam. Kayo ang, kumbaga isipin nyo, wala na yung ina nyo. Kumbaga kayo ang anak kong babae. Kayo na lang rin ang pangalawang magulang sa mga kapatid nyong maliliit na hindi pa kayang magsilbi sa sarili nila. Mali ba yun? Kaso lang yung parang ang ang pick up nila, lagi na lang sila. Sige, kung yun ang desisyon nyo, ako pa rin ang mali. Wala problema. So kaya po Kaya hindi na ako nagsundo ng sundo, napapagod na ako. naglayas po siya. Parang ganun, naglalayas siya. Kasi sabi, Sander, huwag niyo na akong hanapin na kung kasi hindi na ako uuwi. Yan ang sinasabi Yun ang nito. sinasabi. Ito naman, siyempre, hindi naman mag-ano to, magsusumbong naman din sa akin. Huwag mo na raw hanapin si Princess. Kasi lalayas na daw siya. Di sige. Tingnan natin sa pagdating ng araw kung sinong lalaki. Kasi kung ako rin ang yun, subok ko na yung mga ganyan. Kaso lang, madiskarte ako. Katulad niyan. Paaralin kayo, ayaw yung mag-aral kasi gusto nyo pipiliin yung gano'n na buhay. Samantala kung iisipin, dapat sa mga ganyan, mag-aaral ako kasi pagdating ng araw dito, makatrabaho ako ng medyo maganda.
Wala, hindi nila iniisip. Puro barkada yung iniisip nila. Sa mga nanonood, ito lang masasabi ko. Mahirap talaga mawaan ng katuwang. Kasi, para katulad ngayon, sa mga anak ko, nagka-watak-watak kami. Siyempre wala namang may gusto dyan kung hindi kailangan mabuo. Kaya iwan ko, hindi ko alam. Ang hirap. Kaya pasalamat na lang ako na nandito yung ka-business official, nagpapaabot ng tulong sa amin, lalo na kang Papa Dins. Kaya malaking tulong para sa amin, malaking talaga para sa mga anak ko. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila na kahit paano hindi nila kami iniwan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Yun lang po. Walang anuman yung kuya. At ayun nga, mga ka-business, medyo nararamdaman ko, no? Ramdam ko yung yung bigat ng kalooban ni Kuya Renato. Hindi biro ito, mga ka-business, yung ganitong sitwasyon. At yun nga, yung pagkawala nung kanyang misis, wala namang may gusto nun. Talagang biglaan wala namang makapagsabi kung hanggang kailan ka rito sa ibabaw ng mundo, di ba? Mahirap talaga. So yun na, Kuya Renato, bukod dito sa bigas, yan, bigas at saka grocery, magpapaabot kami sa inyo ng cash assistance. Sana ay makatulong sa mga anak ng kuya. Ikaw nang bahala kung ano yung pinaka-kailangan ninyo. Ito po, Kuya Renato, may nagpadala po sa aming isang sponsor po. Bali, pinadala niya po ito sa ka-business official at sabi po niya ay bahala na po kami kung kanino namin ito ibibigay. Ngayon po ay napili po namin si Kuya Renato po. Ma'am Telma, thank you very much po sa inyo pong pagtitiwala sa ka-business official po. Yung ipinadala niyo pong 4,175 po ay pagkakaloob po namin kay Kuya Renato po. Malaking tulong po ito sa kanya, Ma'am Telma. Thank you very much po. So yun na, Ma'am Telma, maraming salamat po sa inyo. Taos sa puso kaming nagpapasalamat sa inyong tiwala at saka syempre sa inyong ginintuang puso na suportahan yung aming programa, yung pagtulong sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Maraming salamat po talaga. Ang Panginoon Diyos na po ang bahalang magbalik ng kabutihan niyo po. Ayun, God bless po sa inyo, Ma'am Telma. Ayun na, Kuya Renato, tanggapin mo po ang 175 4,175 pesos. Ito po Kuya, 1,000, 2,000, 3,000, 4,175 pesos. Ma'am Telma, maraming salamat po. Malaking tulong po para sa mga anak ko. Saka pambayad din namin sa ilaw. Kaya maraming salamat po. God bless. Yun lang po. So yun na, mga ka-business, dun sa mga nakaraan nating vlog dito kay Kuya Renato, ay ginawa rin naman namin yung aming bahagi bilang tumutulong hindi lamang sa material na bagay, kundi ganun din naman syempre sa mga paalala, pagpapayo, mga ka-business. At kanya lang, merong mga pagkakataon kasi na kapag kami ay nagpapayo, bagaman kay Kuya Renato ay naintindihan niya yung aming ipinapayo sa kanya, kaya lang yung mga ibang mga viewers ay nagkakaroon ng negatibong isipan, kumbaga nababash kami. So ayun po, mga business, sana iwasan natin yon, magtulungan lang po tayo para naman sa ikabubuti ng ating mga kababayan,
At sabi ko nga, yung aming pagtulong ay hindi lamang material na bagay ang aming ipinaabot sa ating mga tinutulungan. Bahagi pa rin ng pagcha-charity syempre yung ating pagpaparamdam ng pagmamahal, malasakit, yung mga pagpapayo, ano po, pangaral, yung mga pagbibigay ng mga suggestion kung ano yung sa palagay naming mas ikabubuti nila. Ano po, mga ka-business naming minamahal. So yun na, Kuya Renato, mag-ingat kayo rito. Opo. Ha? At buti naman pala si Princess ay hindi nawawala, kundi naglayas. At least alam mo kung nasaan. Opo. Pero sana kung makumbinsi, no, na bumalik yung bata kasi sino ba yung tinutuluyan niya? Yung Kamag-anak din? oh, yung pinsan nila yung Okay. dito. Sige. Yung dito yung sa ospital Eh, ako. kamag-anak naman pala. Akala ko nasa ibang tao eh. Hindi ko na inaano kasi ganoon din parang napagod na nga rin ako. Ano, biro mo, masarap na yung tulog mo, kulang yung anak mo. Siyempre kaya nga ako bumili ng bike para kahit anong oras susunduin ko sa Ranay kasi hindi katulad noon nagsusundo ako pag nagsakay ako ng tricycle galing dyan sa Pagita papunta sa Ranay, magkano singil 60 o balikan di 120 agad. Pag wala akong pera. Oh, kaya sadya ako nagbili ng bike para kahit anong oras hindi ko na agad ano yun doon. Kaso nga lang pag nakita ka ng malayo pa, tatakbuhan ka, pagtaguan ka doon sa madilim. Oh. Nagpapasalamat po ako dumating po kayo. Kasi yun nga, bayaran din sa kuryente. Ngayon, nagpaabot po sila sa akin ng ganito na halaga. Malaking tulong po para sa mga pangailangan din pang araw-araw saka sa kuryente namin. Ayun na. Maraming salamat. Opo, Kuya. So yun na mga ka-business, bukod dyan, Kuya Renato, kasi yan ay galing sa sponsor, ay magbibigay din kami galing sa aming sahod sa YouTube, galing sa ka-business official mismo. Alright? Salamat. So yun na, pabutan natin si Kuya Renato, dagdagan natin ng 5,000 pesos yan. Para medyo makaluwag-luwag yung, parang ang sikip ng dibdib mo, Kuya. Apektado kami. Naintindihan ka namin, ha? Maraming iniisip eh. Naintindihan ka namin. Oh, ikaw rin, pasaway ka din. Ito kuya, ang 5,000 mula sa ka-business official. 1, 2, 3, 4, 5,000. Ayan, Kuya. Thank you po sa inyo, Kuya, Ate. Maraming salamat. Walang anuman. Yung Kaya mo lang yung to, iyak ni Kuya. Kuya Renato, pinipigilan niya, no? Siyempre, mahirap naman ha. Hindi, Iyak kaya ka talaga ganit. ng ano eh. Naintindihan naman namin. At tawag nito, lakas lang ng loob, tapos lagi magpipray, Kuya. Oo, Magpipray lagi. talagang number 1 yun sa pagtulog natin. Kasi doon tayo kumukuha ng lakas. Kuya, huwag mawawala yung pananalig mo sa Panginoon Diyos. Sabi nga, wala namang binibigay na problema na Oo. hindi natin kakayanin, ano? Kaya, laban lang talaga. Laban lang talaga. Hanggang saan? Laban. lang. Mm-mm. Yun talagang buhay. Kailan nga po pala yung balak nyong pauwiin yung mga bata? Ano ba, susunduin sila rito? Ihahatid nyo po roon? Sunduin siya ng kapatid ko. Kaya sabi ko, sagutin mo na lang yung pamasahe mo papunta rito. Pag uwi, ako naman ang mamasahe sa'yo. Eh, yung mga bata, pamasahin ng mga bata. Yun nga, laging sabi ko sa kapatid ko, inquire mo sa kung may promo ba para kahit paano mabawas-bawasan yung kasi Kailan? Sa mga kailan po yan? September. September? Ano ba nga? Ano na kuya? August. October, mga sunod buwan pa. September na. Hindi, ganito na lang po, Kuya Renato, mga ka-business. Kapag halimbawang nandito na yung kapatid mo at babiyahin na kayo, tawagan mo ko, ha? Para kahit papano makatulong tayo, mga ka-business. Hintayin ko muna yung isa na kasi nag-ano rin ako ng doon kaya sa kanya na kahit paano yun nga ang ko kasi nag-offer siya sa akin na pahiramin niya ako ng gano'n na halaga para makauwi lang to kasi hindi talaga ako makagalaw pag pwede naman akong gumalaw kung totoosin talaga. Ang kaso may pera ka nga, yung mga anak mo nagkasakit naman din dahil na lipasan ng pagkain. Kasi
akala mo, yung iniwan mo, nandito, wala pala. Yun ang inaano ko, kaya hindi ko na pinagpalit yung pera. Hindi bali wala akong pera, basta parehas kami malalakas. Walang mga naramdaman sa katawan. Oo. Kaya yun ang inaano ko. Kasi kahit paano, wala akong problema eh. Isang diskarte ko lang, paglabas ko dyan, pagbalik ko, mayroon akong dalang pang ulam,